Aprobado na sa Bicameral Conference Committee ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Sakaling ganap na maisa batas, paano naman kaya magagamit laban sa mga barko at eroplanong nanghihimasok sa ating teritoryo? Alamin sa balitang hatid ni Joseph Moro. Inaprubahan na ng parehong Kamara at Senado sa Bicameral Conference ang panukalang batas na nagtatakda ng archipelagic lanes ng Pilipinas. Ito yung mga tila highway sa palibot ng Pilipinas kung saan maaaring malayang makadaan ng mga barko at eroplano maging ng ibang mga bansa. Itinatakda rin ng panukala ang mga parusa sa mga banyagang barko at eroplano na iligal na papasok sa Pilipinas. Ito daan ito daan. So pag ito yung axis mo, nasabi ito yun, no? Yung sa gitna. Yung sa gitna. So 25 na dito, 25 dito. Pag hindi sila nagko-comply doon sa, I think that's section 23, we can deny them access. Not just the, mayroon banggit not just the PLA, not just and other states. Pag hindi nag-comply doon, hindi sila makaka-traverse sa atin. Ilan sa mga probisyon nito, maaaring mabilis na tumawid dito ang mga banyagang barko at eroplano pero hindi sila pwedeng tumigil, umangkla o maglagi maliban na lamang kung may aksidente o nagbibigay tulong sa ibang sasakyang pandagat. Kailangan din magpakilala lagi ang mga barko sa pamamagitan ng kanilang automatic identification system at tumugon sa Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Hindi rin dapat magpanta, gumamit ng dahas laban sa soberanya, territorial integrity at political independence ng Pilipinas at international law ang mga banyagang barko at eroplano na tumatawid ng archipelagic sea lanes. Ipinansa ang panukalang batas sa harap ng ilang mapangahas na mga patrolya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya bibigyang ngipin ito ang panalo natin noong 2016 laban sa China. Is strengthening our arbitral award. Timely, coincidentally. Pero magagamit ba ito ng Pilipinas laban sa panghihimasok ng ibang bansa sa ating teritoryo? It will have to be approved first by the International Maritime Organization. So pag na-approve ng IMO, isang global notice yan sa lahat. That ito yung ASL ng Pilipinas, you have to comply. And IMO is very strict when it comes to enforcement mechanisms. So pag hindi, mabigat ang IMO. Nauna nang pumasa noong Hulyo sa BICAM ang Maritime Zones Bill na nagtatakda ng mga boundaries at sovereign rights ng Pilipinas tulad sa Exclusive Economic Zone o EEZ na karaniwang tinatawag na West Philippine Sea. Ang dalawang panukalang batas na ito ay target na isumite ng Kongreso sa susunod na linggo sa Pangulo para mapirmahan at ganap na maging mga batas. Oras na mapirmahan ng Pangulo, maglalabas ito ng proklamasyon at magiging epektibo ito sa loob ng 6 na buwan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.